guys, nandito tayo sa part 2 ng video ko at bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video ko na to. So dito na tayo sa paano pag-apply ng mga commands guys. So dito sa Autocad may mga tinatawag na icon commands at meron ding shortcut commands. So itong nakikita nyo ito sila. Ito yung short icon command. So ako guys, ang ituturo ko sa inyo yung shortcut kasi lahat naman ng commands na nakikita nyo dito sa icon, pero yung shortcut hindi. So yung shortcut commands na kasi medyo nakalimutan ko na masyado. Hindi ko na ginagamit masyado yung ano tawag nyan, yung icon commands. So dito ako biyasa sa shortcut commands, pero huwag kayong mag-alala, yung shortcut commands saka yung icon commands parehas lang yan. Okay, so umpisa tayo. So sa line tayo mag-uumpisa guys. So shortcut ng command ng line is L, enter, click the first point, then click for the end point. Yan, parehas din yan sa sa line icons guys, para alam nyo rin. I-sample ko yung line icons ha. So ito, click nyo yung lines, then first point, then click for the last. Okay, so ito guys, para ibalik ko sa inyo, itong line na to, icons saka short command parehas lang. Okay, so ulitin ko guys ha. Ang shortcut commands ng line is L. So L, enter, click the first point, then end point. Okay, ano guys kung may dimension na? So ang gagawin, madali lang. So shortcut command natin L, enter, click the first point. So yan, nakikita mo yung blue guys, may so gagawin mo ng dimension yan kung anong haba. Example 50. Yan, enter. So yan. So pag ganyan na, skip na lang. Okay, press escape. So yan, nakikita nyo. So paano mo i-check na yung dimension na dinraw mo is 50. So click mo yan, right click, quick properties, 50. Okay, so 50 pala guys. So next is Polyline. So ano yung shortcut command ng Polyline? Ito guys, so Polyline shortcut command yan is PL. So PL. So nakikita nyo Polyline. So enter, click the first point, then to the end point, escape. So ulitin ko guys ha, PL, enter, click the first point up to the end point. Okay, paano naman kapag may dimension? Parehas din na yan. So click PL, enter, click the first point. So nakikita mo yung blue, 50. Okay, so escape. So paano mo na i-check yan? So right click mo, tapos click mo muna, tapos sa right click mo dito sa properties. Yan, kasi polyline yun guys ha. So yan, 50. So guys, for information pala, ang ba yung diferensya ng line saka polyline? So ang diferensya ng line at polyline, pag i-connect mo yung line, putol, yung polyline hindi. So example, para makita nyo yung diferensya. So ito yung line. So L, enter. So halimbawa first point, so halimbawa 20. Okay, so 20 ulit. Okay, so 20 ulit. 20. Okay, so 20 ulit. So yan, escape. So ito yung box natin, gawa ito ng line. So may observe nyo guys, see, paggawa sa line, putol-putol yung sinabi ko. Pag polyline, hindi yan putol. So para malaman nyo, tingnan nyo, check nyo, PL, enter,
click. So, anong dimension? 20. So, 20 ulit. So, 20 ulit. So, 20 ulit. O, see? Escape. So, nakikita mo pag polyline, hindi putol. So, yan ang diferensya ng polyline tsaka line. Okay? So, next naman yung circle. Yung shortcut command naman ng circle, guys, is C. C, enter. So, specify the center point of the circle. So, ano ba yung center point? So, yung gitna. So, i-click mo. So, yung pag click mo, yan yung sentro. So, ang hinihingi sa iyo is radius. So, ano ba yung radius? Sa circle, guys, yung radius, ang ibig sabihin yung kalahati. Yung half. Okay? So, palimbawa, kung ang half mo is 10. So, 10. Okay? Yan. Ito na. 10 yan. So, ang diameter dyan is 10. Pero, 20. Ang radius is 10. So, may kita mo yan dito. Pag i-check natin yan. So, punta ka dito sa dimension. I-click mo lang ito. Yung radius na to. Nakikita nyo, guys. Okay, so anong type natin radius kanina? 10. Okay. See? 10. Pag i-click din natin yung diameter niyan, it is yung whole part ng circle, yung buo. Ang diameter diyan is i-click mo yan, so automatic 20. So pag hinanapan ka ng radius sa diameter, alam mo na kung ano yung radius at saka alam mo yung anong diameter. Okay? Saka balik muna tayo, guys, ha. Click muna natin to. Okay. Okay. So, dito sa line, mayroon kayong dapat malaman. Okay. Ito, pag itong nakikita nyo na green, ito ang tawag ay midpoint. Ang ibig sabihin is nasa gitna. Ito naman dito sa gilid, ang ibig sabihin yan is endpoint. So, yung nasa dulo sa dulo. Parehas yan. Pag dito din sa dulo-dulo yan. Okay? Para alam nyo. Pag circle, pag radius, kalahati. Pag buo, diameter. Okay? So, next is arc. So, ang arc, guys, is madali lang. So, ang shortcut command ko is ERC. So, click mo lang yung point to point. Yan. Tapos, i-click mo lang. So, yan na yung arc. Pero dito kasi sa subcategory ng arc, ang dami. Pero dito kasi sa pwede mo rin sundin to. Okay? Yan lang yung shortcut command ng arc. So, ulitin ko, ha. Simula, umpisa. Okay? Line. So, ang command ng line is L. Okay? Ang command ng polyline is PL. Ang command ng circle is C. Okay? Ang command ng arc is RC. Okay? Para alam nyo. Tapos, dito naman tayo ulit sa isa. Rectangle. So, ang command ng shortcut ng command ng rectangle is REC. Click mo lang yan, guys. Tapos, click mo yan. Tapos, click mo yan. Click to click yan. Pero, paano kung may dimension? So, click mo lang yan. First point. So, type D. So, 10. 10. So, 10. Okay? Nakita nyo, guys? So, tingnan mo yung dimension. 10. 10. Parang square to, hindi rectangle, ha? Ulit natin, guys, ha? So, rectangle. Okay? So, type natin yung dimension. So, length times width. So, yung haba na is 10. Tapos, yung isang dimension na is 20. Oh, see? Ganyan yan, guys. Okay? Ganyan pag nag-rectangle. So, shortcut command niya is REC. Okay? So, dito rin, guys.
bibigyan ko kayo ng shortcut command. Polygon. So, ang shortcut command ng Polygon guys is POL. So, type natin yung POL. So, enter. So, tinatanong kung ilang sides. So, ang Polygon guys, yung more than 3 sides na yung triangle na 3. So, ang Polygon is more than 3 sides. Octagon, nonagon, decagon, octagon, decagon. Yun, mga ganon. So, example lang, 5 sides. So, 5. Enter. So, specify center point of the polygon. So, tick mo lang. Describe. So, enter. So, tinanong anong radius. 20. Yan. So, yan ang polygon yung size. Yung sinabi mong 5 side. Okay. Tinanong mo kanina yung radius na sinabi mo is 20. So, meaning to say, yung diameter niya is 40. So, i-check natin yan. So, type tayo ng circle. Click natin. So, radius natin is 20. So, meaning to say, yung i-describe class naman, guys pala yan. Nasa loob siya ng circle. Pasok siya sa loob. Okay? So, yan ang polygon. So, next is ellipse. So, ang ellipse ay ginagamit ko EL for ellipse. So, i-click ko lang to guys. Yan. Yan. Depende kasi yan sa pag-ano ng cursor na guys. Kasi pag i-click mo, tapos pag ganyan, iba, pero pag ganyan, okay? Yan, ellipse. Pwede mo ma-adjust yan. So, ulitin ko, ellipse, EL, enter, click. So, click. Baliktad naman. Okay? So, ulit-ulitin ko guys ha. Mula sa umpisa hanggang sa ellipse ha. So, ang shortcut command ng L, align is L. So, L, enter, click, click. Okay? Polyline, PL, enter, click, click. Kayo na mag-ano sa pag may dimension guys. Okay? Circle is C, enter, click, then the radius, example, 20. Okay? Then, arc. So, arc is ERC. Okay? So, enter. Click lang yan. Arc. Okay? Then, next is rectangle. So, rectangle is REC. So, click mo lang. REC. You see? Okay? Then, polygon. So, POL. So, enter. Ang number of sides, 5. Click mo lang, tapos inscribe. Enter, tapos 30. Yan. So, yan. Polygon yan. So, ang pinaka-last is ellipse. So, EL. Click mo lang ellipse. EL. Okay, so, click the point. Yan. Ellipse. Okay class, guys, parehas lang yan. So, okay guys, so ito